Makalipas ang sandali, ay nag-notify ang sistema kay Bjorn na natalo niya ang goblin, at naisip niyang pagkatapos ng halos muntik niya ikamatay kanina ay nag-iba na ang takbo ng mga pangyayari. Muli pa niyang natalo ang goblin ng ilang beses, at nang makasalubong siya ng isa pang halimaw, sinigaw niya ang skill na crushing blow at buong lakas na tinama sa panga ng goblin, na napasigaw sa sakit. Patuloy siyang nakakasalubong ng mga goblin, at habang pinapatay niya ang mga ito, napansin niyang hindi ito tumitigil sa pag-atake. Noong una, kinakabahan pa siya, pero ngayon na malinaw na ang paningin niya, hindi na problema ang mga goblin. Nakakalat ang mga bitag kung saan-saan sa sahig, at habang iniikutan niya ang mga ito, binanggit niya sa isip ang mga goblin na parang mga ipis, iniisip na kung tutuusin ay kaya naman siguro nitong tabunan ang mga bitag ng lupa. Isa sa mga halimaw ang tumalon mula sa tagwan at sumigaw, susubukang umatake mula sa likod, pero naisip ni Bjorn na madaling hulaan ang direksyon ng mga atake at maging ang mga lugar ng ambush. Mabilis siyang lumingon at inatake ito gamit ang kanyang kalasag habang minumura ang halimaw at sinigawan ito na mintis ang tama. Bumulwak ang dugo sa katawan ng goblin at tumilapon ito palayo. Habang pinagmamasdan ito ni Bjorn, naisip niyang may isa na naman siyang problema, gutom na siya. Naalala niyang may ibinigay na rasyon ang tribal chieftain sa kanila, kaya tiningnan niya ang maliit na bag na nakatali sa kanyang bewang. Ngunit pagkapulot niya rito, napansin niyang punit ang ilalim nito kaya may ilan sa pagkain ang nawala. Napamulat siya sa gulat, napamura, at naisip na talagang mali na gumapang-gapang siya kanina sa lupa. Mula sa pagkain na sapat sana para sa 7 araw, 5 dito ang nawala. Kinuha niya ang natitira na tinapay at kinagat ito, at sa inis ay napag-isipan niyang kailangan niyang magtipid. Umupo siya sa lupa at inilapag ang kalasag sa tabi niya, nakakunot ang noo habang nilulunok ang huling piraso ng tinapay. Tinanong niya ang sarili kung bakit parang ang sarap nung sobrang tuyong tinapay na iyon. Nalasahan niya ang kakaibang tamis habang natutunaw ito sa laway niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla naman niyang napansin na uhaw na pala siya, at tumingin-tingin sa paligid, habang iniisip kung saan kukuha ng tubig. Naiinis siyang mapagtantong sa tuwing may problema siyang isa, may kasunod na naman agad. Naalala niya na sa laro na Dungeon and Stone ay may hunger system, at gumagana ito sa mismong labyrinth. Sa laro, hindi na niya kailangan ng tubig, pagkain lang, pero ngayon, hindi ito laro. Napabuntong hininga si Bjorn at naisip na mahirap na nga ang laro, pero sa realidad, isa na itong malaking sakuna. Naghanap siya sa paligid at tumayo, nagpatuloy sa paglalakad, iniisip na kung hindi binibigyan ng tubig ang mga kalahok, ibig sabihin may natural na pinanggagalingan nito sa loob ng labyrinth. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, narinig niya ang tunog na hinahanap niya, at nasabi sa isip na tama ang kutob niya, nakilala niya ang tunog ng dumadaloy na tubig. Paglapit pa niya, nakakita siya ng isang knight na nakaluhod malapit sa pinagmumulan ng tubig, pinupuno ang sisidlan nito, at nagulat siya na may nakita siyang tao. Tiningnan lang siya ng knight nang nakakunot ang noo, pero walang sinabi. Naisip ni Bjorn na ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng tao, kung hindi bibilanggan ang grupo ni Drows, pero hindi sila nagpalitan ng salita. Nang matapos kumuha ng tubig, tumayo ang knight at umalis. Naalala ni Bjorn ang hindi nakasulat na patakaran, makipag-usap lang sa ibang adventurer kung talagang kinakailangan. Bago siya magpatuloy, inilatag niya ang lahat ng batong nakolekta niya at binilang, 44 na piraso. Napagtanto niyang marami pala siyang nakuha at napakaswerte niyang hindi siya napatay. Pero isa na namang problema ang sumulpot, sobrang pagod na siya. Ang dami niyang pinatay na goblin, at sa isip niya sulit naman, pero ngayon kailangan na niyang matulog. Napakabigat na ng kanyang mga mata at napahikab siya ng sobrang lakas, halos tumulo ang luha. May dalawang paraan lang para makapagpahinga sa labyrinth. Una, matulog na umaasa sa swerte na walang umatake, o pangalawa, humanap ng mga tao na magbabantay habang natutulog ka. Pinili niyang subukan ang pangalawa. Nakakita siya ng dalawang adventurer at inalok na sumama pansamantala, pero dahil sa nakakatakot at istrikto niyang hitsura, natakot ang dalawa at nagsabi na wala na raw bakante, saka tumakbo palayo. Napatitig si Bjorn, naiinis, at napakunot ang noo. Ang ibang adventurer na nakasalubong niya ay nagsabi rin na puno na raw ang grupo. Ang kasunod namang grupo ay diretsahang sinabi na hindi sila nangangailangan ng barbarian, dagdag pa nilang mabaho siya dahil puro dugo.
Di kalaunan, nang sumuko na siya sa kakahanap, napatigil siya bigla at naisip, sino ang mag-aakalang lahat sila ay tatanggi. Kinagat niya ang kanyang bagang, naiinis, at minura sila sa isip. Hindi naman niya gustong sumali sa kanila ng permanente, gusto lang niyang may makasama sa pagtulog para hindi siya atakihin. Ngunit bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan, kaya bahagya pa siyang napapitlag sa gulat. Paglingon niya, nakita niya si Hans na nakangiti, maamo ang mukha habang iniabot ang kanyang palad at nagtanong kung naghahanap ba siya ng night companion. Nakakunot ang noo ni Bjorn at pinaulit ang sinabi nito, sabay tanong sa isip kung sino ba talaga si Hans. Ipinaliwanag ni Hans na mukha siyang maaasahang barbarian, kaya naisip nitong pwede silang magpahinga ng magkasama. Sa wakas ay naintindihan ni Bjorn ang ibig niyang sabihin, at napasigaw siya sa isip na sana sinabi na lang iyon ng diretsyo. Sa huli, sinabi niya na oo, naghahanap nga siya ng night companion, at naalala niya na iyon ay isang internal game term. Nakangiting sinabi ni Hans na nakahinga siya ng maluwag, sabay abot ng kamay at pagpapakilala ng kanyang pangalan bilang tanda ng pakikipag-alyansa. Sa laro, para kay Bjorn, ang ganitong sleepover, ay parang pagtulog lang kasama ang mga kaibigan. Pero sa totoong buhay, parang may kakaibang dating ito, halos, parang may kabastusan. Pinilit niyang alisin sa isip iyon at sinabi rin ang kanyang pangalan habang nakikipagkamay. Nagpa siya si Hans na tatawagan na lang niya si Bjorn sa unang pangalan nito. Kahit mas mainam daw kung tatlo sila sa grupo, wala na raw silang oras para maghanap pa, kaya iminungkahi niyang sila na lang dalawa ang magpalipas ng gabi. Tinitigan siya ni Bjorn, at nagtanong sa isip kung bakit parang ang awkward ng lahat. Pinisil niya ang labi niya sa inis. Iniisip kung dahil ba ito sa paraan ng pagsasalita ni Hans. Sa huli ay tinapos niya ang pakikipagkamay at pumayag. Masaya naman si Hans at nag-alok na magbato-bato pick, para malaman kung sino ang unang magbabantay sa gabi. Doon nila napagdesisyonan kung paano nila pagsasalitan ang pagbabantay sa loob ng labyrinth. Habang iniisip ito, napamura si Bjorn sa loob-loob niya, sigurado na mas lalo lang naging weird ang sitwasyon. Sa laro nila, nanalo si Hans kaya napilitan siyang magbantay dahil siya ang natalo sa bato-bato pick, pero bago iyon ay nagtanong pa si Hans kung siguradong ayos lang kay Bjorn. Naiinis na inisip ni Bjorn na alam na niyang matatalo siya, halatang hindi talaga kakampi sa kanya ang swerte. Iniabot sa kanya ni Hans ang relo at ipinaliwanag kung ano ang tawag doon, saka itinuro ang palaso sa dial at sinabing gisingin siya kapag nasa markang iyon na ang maikling kamay. Inisip ni Bjorn na kadalasan ay hindi naiintindihan ng mga barbarian ang ganitong mga bagay, pero napatigil siya nang muling magtanong si Hans kung naintindihan niya ba ang paliwanag. Halatang handa pa itong magpaliwanag ulit, kaya sagot ni Bjorn na naintindihan niya na, kahit nasa isip-isip niya, nakakainis na talaga si Hans. Napansin niya na tingin ng iba sa mga barbarian ay parang tanga, pero napansin din niyang napakamahal ng relo nito. Sa ngayon puro abala pa lang ang kasama niya, pero naisip niyang darating ang oras na magagamit niya ang ganitong uri ng pagkiling sa barbarian para sa kanyang sariling advantage. Humiga na si Hans sa lupa at napansin niya na kalmado itong magpahinga, kaya naisip ni Bjorn kung ganito ba talaga umasta ang mga veteranong adventurer. Naalala rin niyang baka pahiramin siya nito ng sleeping bag kung hihingi siya, pero sa ngayon ay wala namang goblin o ibang adventurer sa paligid. Dahil dito, wala siyang magawa at nagsimulang mabagot, ngunit naisip niyang mas mabuti na rin iyon kaysa sa abala. Habang tinititigan ang relo, napabuntong hininga siya at tahimik na nagdasal na sana umiikot ito ng mas mabilis. Sa wakas, nang umabot na ang kamay sa tamang marka, ginaisang niya si Hans. Dumilat ito, umupo, at nagkamot ng batok bago nagtanong kung may nangyaring kakaiba. Sagot ni Bjorn na wala naman. Nagpasalamat si Hans sa kasinabing siya naman ang magbabantay at gigisingan si Bjorn pagkalipas ng 2 oras. Tumanggo si Bjorn, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi rin naman siya makakatulog. Ibinigay niya ang relo pabalik kay Hans at nakahinga ng maluwag nang hindi ito nasira. Ngumiti si Hans, at si Bjorn naman ay napaisip kung paano siya basta-basta nagtitiwala sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Humiga siya sa malamig na lupa at naisip na mas magiging kapanipaniwala kung art siyang parang isang barebarong sobrang pagod at naghihilig. Pumikit siya at nagsimulang magpanggap na mahimbing na natutulog at umaasang hindi siya mahalata ni Hans. Bahagya niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit agad niya ring ipinikit at ipinagpatuloy ang kanyang paghilik.
Tahimik na nagsabi si Hans na, talagang kakaibang lahi ang mga barbarian, at nang marinig ito ni Bjorn, natuwa siya dahil ibig sabihin, gumagana ang pagpapanggap niya. Naisip niya na madali lamang basahin ang iniisip ni Hans, dahil halata naman na tingin nito sa lahat ng barbarian ay mga simpleng tao lang. Tumagilid siya at sa isip-isip niya sinabi, oo, tanga akong barbarian na natulog na parang troso, habang patuloy na umuungol at humihilik. Sa isipan niya, hinihintay na niya si Hans na magpakita ng tunay na motibo, at minamadali niya ito ng tahimik sa kanyang isip. Pero makalipas ang ilang sandali, nakaupo na siya sa isang bato at siya na mismo ang nagbabantay, galit na galit dahil si Hans ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Napagtanto niyang wala itong ginawa ng 2 oras, kaya natanong niya sa sarili kung dapat sana ay natulog na rin siya kahit kaunti. Pinagmasdan niya si Hans na mahimbing na natutulog at napagpasyahan niyang hindi dapat basta nagpapabe sa harap ng mga estranghero. Hanggat hindi siya sigurado na mapagkakatiwalaan niya ito, hindi siya matutulog, kahit ikamatay pa niya sa sobrang pagod. Maya-maya, may biglang sumigaw ng pangalan niya. Napadilat agad si Bjorn at tumingin sa unahan, at doon nakita niya si Hans na nakatayo sa harap niya, nakangiti. Sagot niya agad na hindi siya natutulog, ngunit payo ni Hans ay panasan niya muna ang kanyang laway. Biglang napahiya si Bjorn at umiwas ng tingin, saka mahina siyang nagsorry. Nakangiti pa ring sinabi ni Hans na ayos lang naman at maswerte silang walang nangyaring masama, kaya hindi na siya magagalit. Napakunot ang noo ni Bjorn sa pagod, ngunit nagpasalamat pa rin kay Hans at sinabi na maaari siyang magbantay ng mas matagal kung gugustuhin niya. Ngunit tumanggi si Hans, at sinabing ayos lang, siya naman talaga ang nakatakdang magbantay ngayon, at kitang-kita naman daw sa mukha ni Bjorn kung gaano na siya kapagod. Kaya naman pinayuhan niya itong mahiga muna. Nagpasalamat si Bjorn sa pagkakataon at hindi maiwasang maalala ang unang sandali nang makilala niya si Hans. Mabait ito, siya ang unang kumausap sa kanya noong nahihirapan siya, at hindi pa siya sinermonan kahit nakatulog siya habang naka-duty. Naisip niya rin ang sinabi ni Hans kanina, maswerte sila at walang nangyari habang natutulog sila, kaya walang kailangan pag-awayan. Ibig sabihin, hindi siya paparusahan ni Hans para sa pagkakamaling iyon. Sa laro na alam niya noon, hindi ganoon kabait ang mga tao, pero ngayon, heto siya, may tao na nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Kaya humiga na siya, ngunit sa isip-isip niya, walang taong ganyan kabait sa totoong buhay. Biglang, nanlaki ang kanyang mga mata nang may malakas na tunog na umalangaw-ngaw. Pagmulat niya, nakita niya si Hans na nakatayo sa harap niya, nakangiti, at tanong nito, kung gising na ba siya. Sinundan pa niya iyon ng payo na matulog pa raw si Bjorn kung gusto niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang dagwang maso sa ibabaw ng kanyang ulo, dahilan para kumunot ang noo ni Bjorn sa pagtataka.